Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe? Hindi, siguro pinaka natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isa kang bayani. Kumbaga, as long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun na guys yung dadalhin ko habang buhay sa paggawa nitong programang to. Oh, okay ka ba doon, Hana? Ayun na. Joke lang, mahal ka inquirer. Ang next question ni Hana. At for me, yun yung gusto ko laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon, o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin ng makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging parang laging kasama yun sa bawat proyektong gagawin natin. Miss Rose, kung naririnig mo to, okay ba sa'yo? Siguro masaya naman si Miss Rose. Ito naman yung next na question. Amat naman po. Hindi, noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung Lolo, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari. At sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lagi kong sinasabi o lagi kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa ating itong taon na to, let's claim it, sa atin po ang 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. And I'm looking forward na maging masaya to set na to kasi ang laki-laki po ng cast natin. And sa tinagal-tagal ko sa GMA, ngayon ko, first time ko po makakatrabaho si Ruru. So, ang ating best supporting actor. So, oo, first time. So, excited ako. And kung ano ambag, siguro gagawin ko yung best ko dito sa role ko. Nabwisitin yung araw, yung mga gabi niyo, gabi-gabi. Kasi ako dito magiging mortal na kaaway ni Lolo. Well, it's a growing family. So, isa lang ibig sabihin nun. Season 1 was a success. Kaya nandito kami. And ang roles namin dito may kanya-kanya ibig sabihin at kanya-kanyang purpose sa story na ito. So that only means malalaki ang pangarap ng mga writers natin and very successful sila sa pag-attain ng objective na yun dahil napakaganda ng takbo ng story. I'm sure lahat kami nabasa na namin ang script. At sa mapapanood ng mga kapuso natin, tututukan nila araw-araw yung sinasabi naming mangyayari sa Season 2. So, bilang isang mayor, ako yung magiging tutulungan ko daw si Lolong sa kanyang mga escapades, kumbaga. Pero, sigurado ako lang ako dito para kay Ruru, medyo maninibago lang siya kay Rocco dito. So, abangan po natin yun. Sino pa ba hindi nakakapagsalita? Sino pa? For me kasi kumbaga nakasulat na yan. Kung talagang kayo para isa't isa kayo talaga. And for me, basta malinaw sa aming dalawa yung suporta na binibigay namin at yung pagmamahal na binibigay namin sa isa't isa. Kahit na sino pang pumigil, kahit na anumang klaseng mga tukso, pagsubok, kasi talagang dadaan po yan. Pero naniniwala ako na basta nagtutulungan kaming dalawa na mag-work yung relationship, lahat kakayanin. Bakasyon ba kayo niya? Hindi, so far wala pa. After po ng
Dahil nga po nung nag-green bone sa MMFM, hindi kami nakapag-vacation. Pero yun kasi busy rin siya for Sangre. Ayun ngayon, ginagawa kay Lolong. Sabi namin, basta may mga pagkakataon na kunyari, rest day, talagang binibigay ko na kay Bianca. Kung ang gusto naisip nyo na kayo na talaga magkakatuluyan na talaga. Yes. May mga pinaplano na ba kayo? Naisip nyo na yung kung paano kayo, yung mga, Ako kasi, anong klaseng kasal ang gusto niya, mga gano'n. yes, sabay, parang natapos yung Black Rider, sinabihan na ako na maglololong ka, so parang nagka-prepare ako, nagpapalaki, and then dumating po yung Green Bones na hindi po natin inaasahan. Ang ganda-ganda ng katawan mo, board. Kasi nagpalaki po ako for lolong. And then, nung nag-Green Bones, sabi, bago ang officer ka, so kinailangan ko mag-trim ng konti. Eh kaso, natapos kami November 9, tapos nag-taping na ako for lolong November 15. So wala talaga ako masyadong preparation. So dapat mag-bulk up ka pa for lolo. Yes, so ngayon parang ang goal ko hanggang next month, magpa-bulk up ako and then mga second, parang siguro last week ng Feb, doon ako magpapa-lift talaga. Nakaka-relate sa character sa Lolong. Siguro kasi si Lolong ano siya, goal-oriented. Sobrang mahal niya yung pamilya niya. Yung parang hayaan mo nang makanti ako, basta wag lang yung pamilya ko, wag lang yung mga mahal ko sa buhay. Siguro yun yung pagka kunyari nag-internalize ako or parang characterization. Pagka inisip ko yan, mabilis ako nakakapasok sa character. Siyempre nakakatuwa, nakaka-proud, nakaka-overwhelm. Kasi pangarap ko lang ito dati ng bata ako. Tapos parang kusa ng, kumbaga, unti-unti na natutupad lahat ng mga pinapangarap ko. Kaya, it was very great. Well, syempre, kailangan nating abangan yung mga bagay na yan. Kasi alam naman natin sa mga teleserye, usually, laging may third wheel or lagi may papasok na panibago para magkaroon ng problema. So, abangan natin kung sino po yung mga panibagong karakter ang papasok. Sige. May last question ako. Apo. Bilang lagi ka na ko ba dito, ang ganda-ganda ng katawan mo. So lalo kapag nanasaan ngayon ng mga fan. Actually, How do you feel? wala pa masyadong topless. Wala pa. Pero sisiguraduhin ko na pagka nag-topless, yun talagang kailangan magulat. So, kailangan ko siyang paghandaan, hindi magiging madali kasi to be honest, this year, yun yung parang parang goal ko na masa-sacrifice talaga yung tulog. Kasi 4 times a week kami nagta-taping. So, dapat maka-4-5 beses ako na workout sa isang linggo. So, kailangan talaga mag-sacrifice. So may panggulat na katawan ka dito sa lolo. Hopefully, kailangan ko ma-manifest yan. Gusto mo talaga ng katawan na alam na. Kasi balok naman. Hindi ba kayo sa Los Angeles? Opo, sa 29, lilipad kami. Para makakuha